Sa ating kwento ngayon, isa-isahin nga natin ang nangyari kay Rene Butterbonia at Divine Adili. Ang buong detalye at ang tungkol sa mga biktima. Pinaniniwalaang ang dalawang student athletes ay nalunod sa kanilang team building activity sa Dipaculao, Aurora ng June 8, araw ng linggo. Subalit para sa pamilya ni Rene, hindi aksidente ang nangyari. Sumisigaw sila ng hustisya at naniniwalang dapat may managot sa biglaang pagkawala ng rising basketball star. Trahedyang tumapos sa dalawang buhay ng dalawang manlalaro na malayo pa sana ang mararating sa larangan ng basketball. Si Rene Clark Butterbonia ay 18 years old lamang at kilala bilang Bobet. Siya ay mula sa Talacogon, Agusan del Sur at siya ay pinanganak ng May 8, 2007. Ang kanyang ama ay si Rene at ang kanyang ina naman ay si Rovelyn na parehong nagtitinda ng isda sa palengke. Si Rene ay may 6 na mga kapatid. Pangalawa siya at simple lamang ang kanilang pamumuhay pero masaya at punong-puno ng pagmamahalan. Bata pa lamang, napansin na ng mga magulang ng binata ang hilig ng lalaki sa larong basketball. Lalo na at ang kanyang tatay ay naglalaro din noon. Habang nagbibinata, nagulat na lamang sila na ang height ng binata ay umabot ng 6'4". At sa pagdaan nga ng panahon, naging mahusay si Rene sa paglalaro ng basketball. At dahil sa galing at talentong taglay ni Rene, siya ay nakukuha bilang student athlete. Matapos ang high school, nakuha niya ang athletic scholarship sa Ateneo de Davao University dahil sa kanyang pambihirang galing sa paglalaro ng basketball. At hindi naman binigol ni Rene ang Ateneo de Davao dahil ipinamalas niya ang kanyang husay. Si Rene ay naging isa sa pinakasikat at pinaka-prominenteng pangalan sa Philippine High School Basketball dahil sa kanyang makasaysayang laro ng May 2025. Naging representative si Rene ng Davao Region Athletic Association Eagles o DAVRA kung saan ipinamalas niya ang kanyang galing bilang isang 6'4" center forward. At dahil kay Rene, natalo ng Davao Region ang mga powerhouse teams mula sa NCR at Western Visayas. At dahil sa kanyang pambihirang laro, pinangalanan nga si Rene bilang Tournament Most Valuable Player o MVP ng July 16, 2025 at napili rin siya sa Mythical 5 ng palaro. At ang tagumpay nga na ito ang nakapansin ng mga malalaking university sa Maynila. At dahil sa kanyang magandang ipinakita sa palarong pambansa ng 2025, napili nga si Rene bilang isa sa mga representative ng Pilipinas sa 14th Asian School Games na ginanap sa Brunei at nakuha nila ang gold medal. Dahil dito, itinanghal siya bilang isang international caliber student athlete. Marami nga ang pumuri sa pambihirang tangkad at lakas ni Rene sa ilalim ng ring. Ito nga ang naging daan upang makapunta siya ng iba't ibang bansa at nakapamasyal nga sa Shanghai Disneyland. Sobrang proud nga ng pamilya ni Rene sa mga naabot ng binata sa kabila ng napakabatang edad nito. At April 21, 2026 naman nang nakapagtapos na ng senior high school si Rene. At May 2026 ang palarong pambansa nga ay ginanap sa mismong home province ni Rene, ang Agusan del Sur. At muli nga siyang naglaro bilang representative ng DAVRA. At sa tulong nga ni Rene, nakamit ng kanilang team ang sunod-sunod na panalo sa elimination at knockout rounds. Pero sa huli, kinapos sila ng ilang puntos at naging silver medalist. Pero sa kabila ng pagkatalo ng team ni Rene, ang back-to-back finals appearance ng DAVRA ay itinuring pa ring isang malaking tagumpay. At dito na napatunayan ang kalidad ni Rene bilang isa sa pinakamahusay na amateur big man sa ating bansa. At dahil sa mga tagumpay ng binata, unti-unti na siyang nakilala at marami na ang humahanga sa kanya. At tinawag din siya ng kanyang mga fans bilang Mr. MVP. Marami din ang naglalarawan kay Rene bilang mabait, mapagmahal sa pamilya at humble. Matulungin ang anak ni Rene dahil malaking porsyento ang nakukuha niya sa kanyang allowance bilang student athlete ay ginagamit niya bilang suportahan ang kanyang pamilya. Sa post nga ni Rene ng June 1, 2026, sinabi niyang bubuin niya habang buhay ang kanyang alaala bilang player ng DAVRA. Kasabay ng kanyang signing off message na nagpapasalamat siya sa lahat ng natutunan niya kasama ang kanyang team. At June 3, 2026, nang natanggap na nga ni Rene ang isang magandang malita mula sa isang
prestihiyosong university sa Maynila. Si Rene ay opisyal nang napili ng Ateneo de Manila University Blue Eagles bilang student athlete. At ang mapabilang sa eskwelahang ito ay pangarap talaga ni Rene. Kinuha siya ng ADMU sa ilalim ng pamumuno ni Head Coach Tab Baldwin upang maging bahagi ng kanilang future frontcourt at nakatakdang maglaro sa season 89. At taong 2016 naman na nagsimulang magtrabaho bilang coach ng university si Coach Tab. Isang pribilehiyong maituturing ang mapabilang bilang student athlete. Kapag ang isang student athlete ay nag-commit na maglaro para sa Ateneo, bibigyan sila ng university ng libreng matitirhan. Bukod doon, 100% din na libre ang kanilang tuition fee sa kanilang pag-aaral. Ang typical nga na tuition fee sa Ateneo de Manila University ay mula 108,000 hanggang 150,000 pesos kada semester. Makakatanggap din sana si Rene ng buwanang allowance para sa kanyang mga personal na gastusin. Sagot din ng university ang lahat ng textbook, school supplies at maging ang mga uniforme ng isang student athlete. Bukod doon, libre ang lahat ng check-up, gamot at rehabilitation kung sakaling magka-injury ang isang student athlete. May naka-assign din na dietitian at nutritionist para sa araw-araw niyang pagkain na angkop sa kanyang pangangailangan sa kanyang pangangatawan. At higit sa lahat, libre ang lahat ng gastusin sa biyahe, hotel at pagkain tuwing may mga laban sa labas ng Maynila o kapag may mga foreign training camp sa ibang bansa. Sa sobrang excited nga ni Rene dahil ibig sabihin lamang nito makapaglalaro na siya sa UAP, ang Premier Collegiate Athletic League sa Pilipinas. Sobra saya din ng mga magulang niya nang nalaman ang napakagandang balita. Sa kabilang banda, hindi nila maiwasang malungkot dahil kapag sa Maynila na nag-aral ang binata, ibig sabihin lamang nito ay mawawalay na siya sa kanyang pamilya. Pero dahil buo ang suporta ng pamilya Rene sa pangarap ng binata, pumayag ang kanyang mga magulang na umalis ang kanilang anak. June 4, 2026 nang bumiyahe mula Mindanao papuntang Maynila si Rene. Sa isang madamdaming video, niyakap nga ni Rene ang kanyang ina na si Rovelyn bago siya sumakay ng eroplano. At wala silang kamalay-malay na ito na pala ang huli nilang pagkikita. Bit-bit nga ni Rene ang mataas na pangarap na maiahon ang kanyang pamilya sa kahirapan sa paglalaro ng basketball. Nangako siya sa kanyang ina na ibibigay niya ang magandang buhay para sa kanyang pamilya. Sumalit hindi inakala ni Rovelyn na yun na pala ang huling beses na mayayakap niya ang kanyang anak. Ayon sa mga balita, June 7, araw ng linggo, umalis ang buong Ateneo Blue Eagles men's basketball team mula sa Maynila papunta sa Aurora para sa isang university-organized team building activity. Bandang 2:30 ng hapon na nagtitraining sa tabing dagat sa tapat ng kanilang tinutuluyang resort si Rene kasama ang kanyang mga teammate na si Divine, Ali at ang kanilang buong team. Bigla na lamang umanong hinangay ng isang malakas at mapanganib na current patungo sa malalim na bahagi ng dagat ang dalawang mga biktima. Nagling napansin ng mga teammate ni Rene na nawawala na sina Divine at Rene. At bandang 2:47 ng hapon nang formal lang natanggap ng Bacolao Municipal Police Station ang tawag ukol sa emergency call ng isang resort. Dumating naman agad ang mga pulis at ang Town Disaster Risk Reduction and Management Office para sa rescue at medical assistance. Na-recover nga si Rene bandang 3:55 at si Divine naman ay natagpuan bandang 3:34 ng hapon. Matapos may ahon sa dagat, isinugod kaagad ang dalawa sa Aurora Memorial Hospital, subalit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga ulat, 4 na mga basketballista ang talagang tinangay ng malakas na agos ng dagat. Sa 4 na ito, 2 ang nakaligtas at nasagip habang sina Rene at Divine ay hindi pinalad. Kinagabihan, formal lang naglapas ng opisyal na pahayag ang Ateneo de Manila University. Nabulabog nga ang social media sa trahedyang sinapit ng 2 atleta ng Ateneo. Si Divine ay 21 years old na mula Nigeria at foreign student athlete at naglalaro bilang center para sa Ateneo Blue Eagles. Bago lumipat sa Ateneo, si Divine ay naging kampiyon at tinanghal na back-to-back MVP sa NAASCU Juniors Division habang naglalaro para sa New Era University. Nakapaglaro na si Divine para sa Ateneo
UAAP Season 88 bago nagkaroon ng pansamantalang injury sa kanyang likod. Inaasahan siyang muling mamumuno sa fourth courtroom ng team kasama ang rookie na si Rene para sa darating na Season 89. Subalit hindi na ito mangyayari pa. Ayon sa mga balita, hiniling ng pamilya ni Divine na maibalik ang kanyang labi sa Nigeria alinsunod sa kanilang cultural practices. Ayon sa pamunuan ng Ateneo, agad nilang aasikasuhin ang pagpapalipad ng labi ni Divine pabalik sa kanilang bansa. Bumuhos nga ang pakikiramay sa social media para kay Rene at Divine. Hindi makapaniwala at sobrang nangihinayang ang mga fans ng binata sa maaga nitong pagpanaw. Ayon sa kanila, malayo pa nga sana ang mararating ni Rene sa larangan ng basketball. Nag-post nga ang ina ni Rene na si Rovelyn at sinabing ni isang picture ay video ay walang ibinigay sa kanila ang Ateneo. Wala din daw update tungkol sa totoong sinapit ni Rene. Nag-trending nga sa social media ang isang lumang panayam kay dating Ateneo star Mike Nieto. Isiniwalat ni Mike ang marahas at military-style bootcamp umano na pinagdadaanan ng mga manlalaro ng Ateneo men's basketball team sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tab. Kung paano po kayo ka-close as a team Oo. na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos yun po gigisingin po kami para po kami magiging sundalo for 1 week. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala wala po palang basketball. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin Minsan bigla pong may alarm na 3 a.m. Tapos po magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. G-Boy, Babylonia po. Pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-accidente ng Inamin nga ni Nieto na ilan sa kanyang mga teammate ang hindi naman talaga bihasa o marunong lumangoy. Pero dahil sila ay isang team, inaasahan daw na sila ay magtutulungan. Ibinahagi din ng mga dating Ateneo star na sina Sean Ildefonso at Anton Asistio ang kanilang karanasan sa kanilang training. Pumunta kami ng Baler. Yun. Grabe. Para siyang Parang bootcamp building. talaga. Walang basketball. As in sa beachfront lang kami. Yung sa megaphone. Di ba? Megaphone may siren. As in kailangan nyo talaga gumising. Gumising. Punta kayo sa beach. Parang pupag-push-upin kayo. Para talaga pang sundalo yung... Tapos may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan ko mag-relay papunta sa tubig. Sa Baler, lakas ng alon nun, di ba? Surf. So parang kailangan nyo mag-relay, tag. Tapos may May jog rin mga kami. jogging kami doon. Wala namang dalunod. Muntik na. Muntik na. Si Muntik lang. G-Boy. Si G-Boy. G-Boy, Babylonia. Delikado yun. Ang ginawa niyo. Nalala. Tapos meron doon mga challenges. Kunyari, yung first day mo, kunyari, 2 kilometer run ka lang. Kung hindi ka umabot sa time na kailangan mo matapos, dagdag ka 1 kilometer the next day. 1 week tayo. Mga 5 days. 5 days. Grabe Parang talaga. Hell Week yung tawag. Hell Week talaga. Parang siyang Survivor. Deadly training naman para kay CJ Bellagel, dati ding Atenista player. Training in Baler is a beach, pero it's parang ayaw namin pumunta doon. Utak na lang dun yung gumagana, your body, hindi na. Deadly training for 1 week. So, Coach Tab is not your friend during that time. During that duration. For 4 days naman. Kasi last day is happy day na. Because it's heaven na for us. At dahil sa mga video na lumabas, nagbago nga ang tingin ng publiko sa nangyari sa Aurora. Kung una, ibinalita ito bilang simpleng aksidente lamang, marami ngayon sa social media ang nanghihinala na ang team building activity ng mga biktima ay posibleng bahagi umano ng mapanganib at nakakapagod na water drill. Kumalat nga sa social media na pinagsusot umano ng mga bakal ang mga basketballista habang sila ay nasa bootcamp sa Aurora, Baler. Nananawagan ang mga netizen na masusing panagutin o accountability mula sa coaching staff at pamunuan ng university dahil sa tila kawalan ng sapat na safety precaution para sa mga atletang hindi naman swimmers. Samantala, agad din namang naglabas ng pahayag ang mga pulis. Ayon sa opisyal na pahayag ng Philippine National Police Aurora Provincial Office, ang pagkalunod ni Rene at Divine ay itinuturing na purely accidental o natural na nangyaring insidente. Batay sa mga nakuhang salaysay mula sa ibang mga player at coaching staff, walang nakikitang senyales na nangyaring krimen
sadyang pananakit o foul play sa insidente. Kinumpirma din ng mga pulis na bigla na lamang tinangay ng malakas na agos o strong current ang mga biktima patungo sa malalim na bahagi ng dagat. Base din sa mga witness, ang 68 years old na coach na si Coach Tab ay sinubukan pang sagipin sina Rene at Divine subalit si Jang malakas ang alon. Ayon pa sa mga pulis, may dalawang player din na muntik pang malunod, subalit mabilis silang naiahon agad at nabigyan ng paunang lunas. Nasagip sa peligro ang dalawang player kaya hindi na sila kailangang i-confine pa sa ospital. Ayon sa ibang mga netizens, baka daw ang totoo rookie initiation rites ang training na ipinagawa kay Rene at Divine para sa Ateneo basketball team. Pero ito ay na-debunk dahil si Divine ay hindi naman rookie dahil nakapaglaro na siya noong nakaraang taon para sa Ateneo. May nagsabi din na baka napagtripan ang dalawang biktima. Sinabi ng ilan na baka mas magaling daw kasi ang ipapalit kay Rene kaya pinagkaisahan umano ang dalawang biktima. Huli namang itong dinabank ng ilang netizens dahil ayon sa kanila, noon pa man talagang tinatarget na ng Ateneo si Rene na makuha bilang player kaya bakit naman ito pagtitripan ng mga coaching staff. Ayon kay Homer Seiso, nagsagawa daw ng running exercise sa waist deep water ang buong team kasama ang 3 assistant coach at nasa tubig din si Coach Tab. Bigla na lamang umanong dumating ang 2 malalakas na alon at tinaman ang buong team. Patapos ang paghampas ng alon, napunta nga sa iba't ibang parte ng dagat ang mga basketballista at coaching staff. Ayon pa si source, tumakbo ng 200 meters si Coach Tab mula sa tubig papunta sa pampang upang kumuha ng life vest upang sagipin sina Rene at Divine. Ngunit sa kasamang palad, hindi na nailigtas pa ang 2 basketballista. Pinasinungalingan din ni Homer na may iba pang manlalaro na muntik nang malunod. At June 9 nang lumipad papuntang Maynila ang mga magulang ni Rene upang siya ay asikasuhin. Matinding iyak nga at lungkot ang nararamdaman ng mga magulang ng binata. Pilit niyang tinatanong ang Ateneo de Manila kung bakit bigla na lamang ganon ang nangyari sa kanyang anak. Ayon nga kay Rovely, nag-text sa kanya ang kanyang anak na 1 week siya umanong hindi makakagamit ng kanyang cellphone dahil may training daw sila sa Aurora. Binigyan diin ni Rovely na hindi siya na-orient ng paaralan o ng mga coach tungkol sa mapanganib ng uri na pagsasanay sa dagat. Kung ipinaliwanag lamang daw ng maayos, hindi siya papayag dahil ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. At tatanungin niya umano ang kanyang anak kung kaya ba nito ang training o hindi. Kinwestiyon niya kung bakit nga dinala sa malalim na bahagi ng dagat ang mga player habang may mga suot umanong pabigat sa katawan o weights. Lalo na at kumalat nga itong usap-usapan sa social media. Ito ay tila nga yung nag-viral na underwater training na ipinagbabawal na ngayon sa Amerika. At nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat. May nag-reach out na po sa inyo mula sa Ateneo? Wala pa po sir, hindi ko pa alam. Sa tingin niyo po ba may foul play po ma'am dito? Talaga. Kasi yung anak ko daming pasab. Saan ba galing yung pasab? Ayon sa ginang, ang huling pangako sa kanya ni Rene bago ito pumunta ng Maynila ay iaahon sila sa kahirapan sa pamamagitan ng paglalaro niya ng basketball sa Ateneo. Subalit sa isang saglit lamang ang pangarap ni Rene ay nahinto. Question din ng ginang kung bakit walang mabilis na sumaklolo sa kanyang anak kung marami naman silang magkakasama sa open training. Bakit daw nagtungo doon ang Ateneo team nang walang kasamang rescue o medic team? Lalo na at ang lugar na pinangyarihan ng team building ay kilalang open sea o mas maalon kaysa sa ordinaryong mga dagat. Ang mas masakit pa dito, tila sa social media pa unang nalaman ni Rovelyn ang pagkamatay ng kanyang anak dahil hindi siya agad kinontak ng pamunuan ng Ateneo. Nagulat na lamang daw ang ginang na may nag-text sa kanya na kung pwede ba siyang tawagan. Pero hindi daw tumawag ang taong nag-text. Kaya naman siya na lamang ang tumawag sa taong nag-text at dito na nga sinabi ang tungkol sa nangyaring pagkalunod ni Rene. Tinanong nga ni Rovelyn bakit tila military training ang ipinagawa sa kanyang anak. Ang isa pang ikinagagalit niya ay wala man lang update ang Ateneo sa lagay ng kanyang anak at hindi man lang sinabi na dadalhin pala ang labi ng basketballista sa Maynila. Hindi din naman daw nila binihisan man lamang si Rene nang ibinahe ito papuntang Maynila dahil wala itong damit at basang-basa ang damit ng ibiniyahe. Pag-amin nga ni Rovelyn, walang opisyal ng Ateneo ang sumamin sa tita ni Rene na siyang nag-asikaso ng labi ng binata.
Wala din daw personal na mensaheng natatanggap si Rovilyn mula sa Ateneo na nakikiramay sa sinapit ng binata. Naikwento din ni Rovilyn nang nakita niya sa video call ang labi ng kanyang anak. Wala siyang tigil sa pagluha at tila naiiyak daw si Rene dahil sa dami ng luha mula sa mga mata nito. Naniniwala si Rovilyn na may foul play dahil maraming pasa si Rene base sa mga larawang isinend sa kanya. Bukod doon, may mga kamakalat nga din sa social media na tila bali ang isang parte ng balikat ng binata. Hustisya nga ang kanilang sigaw dahil sa kapabayaan at posible sanang naiwasan. Isinailalim nga sa autopsy ang labi ni Rene upang matukoy ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Nag-anunsyo naman ang Philippine Sports Commission na bubuo sila ng isang interagency fact-finding panel kasama ang CHED, UAAP, PNP at DOJ upang masusing imbestigahan ang naging safety protocols ng university habang nagaganap ang kanilang activities sa Aurora. Sa isang larawan mula sa sport journalist na si Homer, ipinakita ang schedule ng activities ng team ni Rene at Divine ng araw na iyon. Ilan sa mga aktibidad na ito ay ang 4K run, dodgeball at water exercise na nagsimula bandang 2:30 ng hapon. At makalipas ng ilang minuto, nangyari na ang trahedya sa dalawang basketballista. Meron namang umanong lifeguard ng oras nang nalunod nga ang dalawa. At surfboard umano ang ginamit ng mga lifeguard sa pag-rescue sa dalawang basketballista. Dagdag pa ng mga pulis base sa statement na kanilang mga nakausap, nakasama ng dalawang biktima, wala silang nakitang kahit anong uri ng weights na sinasabing suot daw ni Rene at Divine. Sinabi naman ng Di Bacalao Police base sa paunang pagsusuri, wala namang pasa si Rene pero meron siyang maliit na galos sa braso. Base sa ilang articles, posible talagang nagkaroon ng pasa dahil sa pagkalunod. Ayon sa salaysay ng mga tauhan ng resort, sinabi nila na ang buong team nga ni Rene at Divine kasama ang coaching staff ay nagpunta sa lugar na 300 meters ang layo mula sa resort. Gustong umano ng buong team na mapag-isa kaya sila lumayo. Ayon nga sa may-ari ng resort, ligtas naman ang lugar nang pinuntahan ni Rene at Divine at kasama nila ang lifeguard. June 10, 2026 nang ibinurol nga ang labi ni Rene sa Arlington Memorial Chapels at Crematory sa Quezon City. Tanging mga kaanak at malalapit na kaibigan muna ang pinahintulutang dumalaw. At ilang personalidad, politiko at artista din ang nagpunta sa kanyang lamay. Nagpunta na din ang ilang kawani ng mga Sports Commission, PNP, CIDG at iba pa sa kanyang burol. Kasalukuyan namang ipinaliwanag ng mga pulis na nakuha na nga nila ang ilang CCTV footage mula sa rescuers, DRMO at resort hinggil sa trahedyang sinapit ni Rene at Divine. Kasalukuyan daw itong sumasailalim sa forensic examination. Sinabi din nila na miyembro pa lamang ng coaching staff ang makapagbibigay ng sinumpaang salaysay sa mga pulis. June 10 naman nagbigay ng press briefing ang pamilya ni Rene kasama ang kanilang mga abogado. Ayon sa ina ni Rene na si Rovilyn, nakausap na sila ng pamunuan ng Ateneo de Manila University. Ayon sa mga coach, aksidente lang talaga ang pagkamatay ni Rene at Divine. Humingi ang mga coach ng Ateneo Blue Eagles ng sorry kay Divine dahil sa pagkamatay ni Rene. Pero hindi nila kasama si Coach Tab. Pero giit ng ina ni Rovilyn, hindi naman maibabalik ng sorry na iyon ang buhay ng kanyang anak. Usap-usapan nga na taong 2017 pa nagsimula ang ganong klaseng training at talagang sa Aurora ito isinasagawa ng Ateneo. Sinabi pa ni Rovilyn na naabisuhan ang buong coaching staff tungkol sa nangyaring lindol ng umaga na iyon sa Mindanao at baka may epekto din ito sa alon ng dagat. Pero chinekdaban umano ng mga coach ang lagay ng dagat at mukhang okay naman daw ang panahon na iyon. Git nga ng pamunuan ng Ateneo, walang katotohanan ang tungkol sa mga kumakalat sa social media na may nakasuot na ankle weights sa paa o kamay ni Rene at Divine. Meron din daw medic na kasama ang buong team noon pero ito ay pang first aid lamang. At 20 to 30 minutes pala ang itinagal bago nadala sa ospital si Rene mula sa resort. Ang nakakita pala kay Rene ay ang rescuer mula sa resort na tinutuluyan ng basketballista. Nangako naman ang pamunuan ng Ateneo kay Rovilyn na tutulungan nila ang pamilya ni Rene kung anuman ang kanilang kinakailangan. Pinatunayan nga ni Rovilyn na siya mismo ay nakita ang mga pasa ng kanyang anak at binahagi na magaling lumangoy si Rene dahil ito ay laki sa dagat. Nalulungkot nga ang ginang dahil tila walang tumulong sa kanila mula sa eskwelahan simula nang naaksidente na ang kanilang anak.
May tumawag na ngalan sa kanilang isang tao at sinabi nga ang nangyari sa kanilang anak. Hindi din daw umano pinalitan ang damit ng kanyang anak. Bukod doon, tila nga walang nag-asikaso sa kanila mula sa eskwelahan. Pinaniniwala na wala nga din sumama sa punerarya sa kanyang anak at nang dalhin ito sa Maynila. Ayon nga sa mga kwento na coach na lumapit kay Rovilyn, mabilis ang mga pangyayari. Nung una, kalmado ang dagat at may isang malaking alon na tumama sa mga player. Tumawa pa nga nun ang ilang mga estudyante dahil sa alon, subalit makalipas lamang ang ilang segundo, bigla na lamang humampas ang napakalakas na alon at inanod ng tubig ang mga player. Nang nakaahon na sila, nasa pangpang na ang ibang player, binilang ng mga coach ang mga player para malaman kung sino ang nawawala. Dito na nga nalaman nila na ang lahat ay nakaahon maliban kina Rene at Divine. 30 minutes umano ang lumimpas bago sila nahanap. Pero kinontak lamang si Rovilyn tungkol sa sinapit ng kanyang anak, 1 oras matapos itong malunod. Kwento na nagdadalamhating ina, marami pa daw siyang tanong hinggil sa pagkamatay ng kanyang anak kahit kinausap na sila ng pamunuan ng Ateneo. Ayon nga kay Rovilyn, uunahin muna niya na maiuwi si Rene sa Agusan del Sur bago asikasuhin ang lahat tungkol sa legal na aspeto at bago siya magdesisyon tungkol sa kaso na gusto niyang isampa sa mga taong dapat managot. Nangako naman ang Philippine Sports Commission na bibigyan nila ng tig 200,000 pesos ang pamilya ni Rene at Divine. Sa ngayon, inaantay pa ang resulta ng investigasyon hinggil sa kaso ng biktimang si Rene at Divine. Sa inyong opinyon, abangan nyo nga ang part 2 ng videong ito kung sakasakali dahil ating tatalakayin ang posibleng maikaso umano sa pamunuan ng eskwelahan ng 2 estudyante. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!